Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niet Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Razul Ocampo. And today our devotion talks about ano ang best argument mo? So our concept is all about moral argument. So ang moral argument ay isang matibay na patunay sa pag-iral ng Diyos kahit saan ka mapunta sa mundo. Mapapansin mong lahat ng tao ay may likas na pagkaunawa sa tama at mali. Dahil ang moralidad ay hindi lamang produkto ng kultura o opinyon, dahil ito ay nakaugat sa isang dakilang pinagmulan, which is ang Diyos. So, kung walang Diyos, wala tayong batayan para sabihin ang isang bagay ay tunay na masama o mabuti. Ngunit dahil nakikita natin ang kabutihan, kasamaan, hustisya at konsensya sa bawat puso, ito ay malinaw na bakas ng Diyos na nagsulat sa kanyang batas sa ating kalooban. So, our Bible readings for today is all about Romans chapter 2, verse 14 and 15, ASND version. Kahit na wala silang kautusan, ginagawa pa rin ng mga gentil ang sinasabi ng kautusan. Kaya ipinapakita nito na nasa mga puso nila ang mga inuutos ng kautusan, pinatotohanan ito ng budhi nila, at minsan ay pinaparatangan sila ng sarili nilang isipan, at minsan naman ay ipinagtatanggol sila nito. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is morality is not cultural but theological. So hindi lang ito kasi opinyon ng lipunan, dahil ang kabutihan ay may pinanggagalingang banal. Second is God inscribed His moral law in every human heart. So, ang Diyos ang nagsulat ng tama at mali sa ating konsensya. And lastly is your changed life is the best moral argument. So, yung pagbabagong buhay mo or natin kay Kristo ang pinakamalinaw na ebidensya ng kanyang pag-iral at kapangyarihan. So, dadako naman tayo sa ating application. So, yung first application is beware of developing absurd conscience or conscience. So, wag natin hayaan na ang puso ay manhid sa kasalanan. Dapat lagi pa rin tayong manumbalik sa Diyos. Second is befriend others rather than merely win arguments. So, higit sa panalo sa debate, mas mahalaga ang pagmamahal at pakikitungo ng may respeto. And lastly is be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. So, hayaan nating makita si Jesus Christ sa ating mga kilos, salita at buhay, dahil yan ang argumento na hindi kayang pasubbalian. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is your changed life the best moral argument. So, para sa akin, yung pagbabagong buhay kasi ay hindi kayang gawin ng sariling sikap lamang natin, dahil ito ay bunga ng banal na kapangyarihan ng Diyos. So, ang dati nating mga puso, dating masamang asal, puso o gawi ay napalitan ng pag-ibig, kabanalan at kabutihan. So, kapag nakikita ng ibang tao ang dating ikaw at ang bagong ikaw, ay walang paliwanag na mas malalim kundi ang kilos ng Diyos sa ating buhay. So, kaya't ang tunay na binagong buhay hindi lang kwento, ito'y patotoo sa totoo at buhay na Diyos. So, ngayon, ay lalahad ko po ang aking mga natutunan sa buong devotion na to. So, sa lahat ng natutunan ko po, malinaw na ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan at banal, kundi siya rin ay makatarungan, maawain at mapagmahal. So, mula sa kanyang invisible presence, covenantal love at hanggang sa moral argument, ang bawat konsepto ay nagtuturo sa atin na kung paano ang Diyos ay personal, kilala niya tayo at nais niya tayong makilala siya. So, ang kanyang paghahari, ang kanyang mga prinsipyo at ang pagbabagong ginagawa niya sa ating puso at buhay ay nagpapakita na ang pananampalataya natin ay hindi lang ideya, ito ay relasyon at pagbabago. Kaya naman, ang pinakamagandang argumento ng pananampalataya ay hindi mga salita, kundi isang pusong binago at isang buhay na umaayon sa kalooban ng Diyos. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil isinulat mo sa aming mga puso ang iyong banal na batas. Salamat po sa pagbagong ginawa mo sa aming buhay, isang patunay ng iyong kapangyarihan at kabutihan. Lord God, patuloy mo po kaming baguhin at gawin kaming buhay na ebidensya ng iyong pag-ibig. Naway makita ng iba si Kristo sa amin, sa aming pananalita, ugali at mga desisyon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.